Nakatayo si Nari sa may bintana habang hawak ang kape. Pinagmamasdan niya ang mabagal na agos ng mga sasakyan sa ibaba. Medyo pangit ang mood niya pagising, kaya pinagmamasdan niya muna ang labas. Mula sa likuran, bumasag sa katahimikan ang boses ng boyfriend niyang si Justin. "Babe, nakita mo ba yung passport ko?" Lumingon siya at pinilit ang isang ngiti. Nakasuot din ng pantalon si Justin. Kinuha nito ang damit at marahang nagbihis. Nasa kama na rin ang maleta nito at nakaayos na. Ganoon talaga si Justin. Maingat, kalmado at organisado ang boyfriend niya. Ang tipo ng lalaking may listahan para sa lahat. At hindi nakakalimot ng kahit ano every time na may mahalaga silang lakad. "Tingnan mo sa drawer mo," sabi ni Nari at inilapag ang mag. "Pangalawang layer." Pagkalipas ng 1 minuto, nahanap nito iyon. "Thank you." Sumandal si Nari sa pintuan at pinagmasdan ang boyfriend niya. Dati, mahal niya ang mga ganoong sandali. Ang tahimik na ginhawa ng pagsasama nila at ang simpleng ritmo ng 2 taon nilang relasyon. Pero nitong mga huli, may bigat na ang katahimikan. Hindi na siya komportable. Para na yung mga salitang hindi nasasabi na unti-unting nagpapabigat sa kanyang dibdib. "Sigurado kang ayaw mong sumama sa airport mamaya?" Tanong ni Justin at mahinahon ang boses. Umiling si Nari. "May klase pa ako." Tumango si Justin pero hindi nagpakita ng pagkadismaya. Hindi rin nagulat. Hindi rin namimilit. Basta kalmado lang. Lagi itong ganoon at para bang sa sobrang kalmado, parang may kulang para kay Nari. Art teacher si Nari sa isang maliit na pribadong paaralan. Gusto siya ng mga estudyante dahil sa kanyang pasensya at malumanay na tawa. Sabi noon ni Justin, gusto raw nito yon kay Nari. Kung gaano siya kakalma, kung gaano niya napapadali ang lahat. Akala ni Nari, papuri yon. Ngayon, parang babala pala na hindi niya naintindihan noon. Isinara ni Justin ang zipper ng maleta, saka umupo sa gilid ng kama. Nag-scroll pa ito sa cellphone. 6 na buwan lang naman. Halos hindi mo mapapansin na wala ako. Ngumiti si Nari ng banayad. "Mapapansin ko, kasi for sure naman na mamimiss kita." Napatingin si Justin, parang nagulat sa tono ng boses niya. Sandaling may dumaan sa mga mata nito na lambing pero agad ding nawala. "Magbe-video call tayo araw-araw," sabi nito. Kinagabihan, kumain sila sa paborito nilang maliit na Japanese restaurant sa Makati. Ang nakasanayan nilang gawin bago ang bawat business trip ni Justin. Umorder ito ng salmon sashimi habang tempura udon naman kay Nari. Nag-order pa sila ng iba pero hinayaan na lang niya si Justin. Wala rin kasi siya sa mood. Habang kumakain, nagkwento si Justin tungkol sa proyekto nito sa Singapore, tungkol sa bagong opisina at sa promotion. Nakinig si Nari, tumatawa sa tamang oras, tumatango kung kailan inaasahan. "Pag pumunta ka ron, punta tayo sa art museum na gusto mo," sabi ni Justin sa kalagitnaan ng hapunan. Medyo gumaan ang loob ni Nari. "Naalala mo?" "Siyempre," sagot ni Justin pero hindi ito tumingin sa kanya. Nasa cellphone pa rin ang mga mata nito. Nagbabasa ng email. Inilapag ni Nari ang chopsticks at tinitigan ng miso soup na lumamig na. Gusto niya sanang abutin ang kamay ni Justin. Itanong kung masaya pa ba ito. Kung napapagod din ba ang boyfriend niya. Kung naiisip pa ba siya nito sa mga oras na busy. Pero hindi niya ginawa. Hindi niya kailanman ginagawa. Dahil kay Justin, tahimik ang pag-ibig. Predictable ang mga mangyayari at dapat walang away. Pero sa sobrang kalmado ng relasyon na mayroon sila, parang hindi na rin marunong mag-grow pa. Pag-uwi nila, tinulungan niyang tapusin ang pag-aayos ni Justin. Habang tinutupi ni Nari ang huling damit, abala naman si Justin sa pagtatype sa laptop. "Excited ka ba?" Mahinahong tanong ni Nari. "Medyo," sagot ni Justin. "Kinakabahan din." "Huwag mong kalimutang kumain ha?" Bili ni Nari.
Lagi kang hindi nagbe-breakfast kapag busy ka. Napangiti si Justin. Ipaalala mo sa akin. Nang isanara ni Justin ang laptop, hinawakan nito ang kamay ni Nari. Alam mo, minsan pakiramdam ko, masyado kang mabait para sa akin. Bakit mo naman nasabi? Hinaplos ni Justin ang mukha niya. Palagi kang pasensyosa. Nakafocus ako sa trabaho. Tapos okay lang sa'yo. Ngumiti si Nari kahit na ayaw niya rin naman sa ganoon. Kasama yan sa pagmamahal. Tumawa si Justin ng mahina at niyakap na lang siya. Gabing-gabi na pero gising pa rin si Nari. Tinitigan niya si Justin na mahimbing nang natutulog. Tahimik ang paghinga nito. Pinagmasdan niya ang bawat detalye ng mukha ni Justin. Ang ilong, ang manipis na guhit sa gilid ng mata, at ang maliit na pilat sa panga. Mukha itong payapa, pero ang nararamdaman ni Nari ay puro layo. Parang kahit boyfriend niya na ito, may pader pa rin siyang hindi maakyat. Masyadong mabilis dumating ang umaga kinabukasan. Bitbit ni Justin ang maleta nang lumabas mula sa kondo. Nakatayo naman si Nari sa pinto, nakasuot ng night dress habang hawak ang jacket nito. Alas 8 yung flight mo, di ba? Tanong ni Nari. Oo. Kinuha ni Justin ang jacket. Sigurado kang okay ka lang dito mag-isa? Oo, ayos lang ako. Ngumiti ito ng matamis, ang ngiti na minahal ni Nari noon. Yumuko si Justin at hinalikan siya sa noo. Gusto sana ni Nari na yakapin ito ng mahigpit, pero hindi niya ginawa. Text mo ako paglapag mo ha? Sabi na lang ni Nari. Oo naman. Tinitigan niya si Justin ng matagal. Parang may sasabihin pa, pero kailangan na nitong umalis. Tumalikod ng boyfriend niya at hinila ang maleta. Pero bahagya siyang natigilan nang bumalik si Justin at mahigpit siyang yakapin. Dumampi ang baba nito sa buhok niya at naramdaman ni Nari ang mainit na hininga ng binata sa kanyang leeg. Mamimiss kita, bulog ni Justin. Natigilan si Nari at napapikit na lang. Mamimiss din kita. Ngumiting muli si Justin bago umalis. Nakatayo lang si Nari nang maisara niya ang pinto. 6 na buwan na lang. Maikli lang yon. Pero habang sinasabi niya yon, may malamig na pakiramdam na nananahan sa dibdib niya. Hindi dahil sa pag-iisa, kundi dahil alam niyang may unti-unti nang nawawala sa loob niya. Kinagabihan, muli siyang naupo sa tabi ng bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap na parang mga bituing hindi mapakali. Sa tabi niya, malamig na naman ang kape. Sinilip niya ang cellphone, wala pang mensahe mula kay Justin. Hanggang sa biglang nag-vibrate. Nag-message lang ang boyfriend niya para magpaalala. Sa salamin, nakita niya ang sariling refleksyon. Pagod na mga mata, banayad ng ngiti, mukha ng babaeng madalas sabihang mabait. Pero sa ilalim ng kabaitan na yon, may tanong na hindi niya na kayang patahimikin. Ganito ba talaga dapat ang pakiramdam ng pag-ibig? Pero mukhang masasagot yon sa mga bagay na hindi niya lubos na inaasahan. Isang araw, dumating ang isang mensahe mula sa mami ni Justin habang nagtitiklop si Nari ng labada. Anak, kung libre ka next week, dito ka muna tumuloy. Wala nang gumagamit ng kwarto ni Justin at gusto rin naming may kasama ka para hindi ka masyadong malungkot. Mensahe yon ni Tita Lydia, ang mami ni Justin. Tinitigan ni Nari ang mensahe. Parang may humihila sa puso niya sa pagitan ng pasasalamat at pag-aalinlangan. Mas tahimik kaysa dati ang paligid dahil wala nga roon ang kanyang boyfriend. Nananatili pa rin sa unan ang amoy ng pabango ni Justin at sa mga tiklop ng kumot ay may bakas pa rin ng presensya nito. 3 araw pa lamang naman itong wala, pero mas maingay na ang katahimikan kaysa sa ingay ng traffic sa labas. Ilang ulit niyang binasa ang mensahe bago siya nag-type ng sagot. Salamat po tita, pupunta po ako next week. Pagsapit ng Biyernes ng hapon, nakatayo na siya sa harap ng isang puting bahay na may 2 palapag sa isang tahimik na subdivision sa Marikina. Ilang sandali siyang nanatiling nakatayo. Yakap ang maliit na bag, hindi sigurado
kung nararapat ba siyang nandoon. Bumukas ang pinto bago pa siya makapindot ng doorbell. "Nari! Ay anak! Pasok! Pasok ka!" Bungad ni Tita Lydia. "Ang payat mo yata. Kumakain ka ba ng maayos?" Napatawa si Nari habang niyakap siya ng ginang. "Ayos lang po ako, tita. Medyo busy lang po sa work. Kaya nga po, sinamantala ko na po ang bakasyon ko. Feel ko po, kailangan ko po talaga ng ibang environment. Kaya maraming bumabagabag sa isipan ko." "Busy ka, pero dapat kumakain ka pa rin. Sige na, pasok na. Teddy, bumaba ka nga dyan, may bisita tayo." Napakurap si Nari. "Teddy po, tita?" Ngumiti naman si Tita Lydia. "Yung kapatid ni Justin. Well, ampun siya pero parang tunay ko na ring anak. Makikilala mo siya. Ay, ayan na pala." May malambot at parang bading na boses na sumigaw mula sa itaas ng hagdan. "Wait lang ma, nagmo-moisturize pa ako." Napatawa si Tita Lydia. Ayan siya." At maya-maya lang, bumaba si Teddy na parang galing entablado. Nakasuot ito ng maluwag na floral shirt. May glasses at may designer scarf na nakapulupot sa leeg. Alam niyang may bading na kapatid si Justin, pero hindi niya pa naman kasi nakikilala. Kaya nagulat siyang makita si Teddy ng sandaling iyon. "Self-care is important, mother. Hello?" sabi nito bago mapatingin kay Nari. "At sino ang girl na to?" Medyo natigilan si Nari. Ako si Nari, girlfriend ni Justin," sabat agad ni Tita Lydia at proud na proud. Mahabang sabi ni Teddy habang bumababa ng may mala teatrong kilos. "So, you're the famous Nari. Narinig ko na. Wala akong narinig tungkol sa'yo. Hindi naman kasi pala kwento si Justin. Simula nang magkamaut ako na bading." Hindi agad nakasagot si Nari. Nabanggit naman ito ni Justin pero never na ikwento. Hindi naman talaga pala kwento ang boyfriend niya. Kaya bago lang din sa kanya na hindi pala close ni Justin ang sarili nitong kuya. Pero siguro dahil hindi naman magka-vibes ang mga ito, kaya ganoon na lamang. Tumawa pa si Teddy. "Nakapagtataka. Considering hindi tumitigal si Justin sa kakakwento tungkol sa trabaho. Pero ni minsan, walang banggit tungkol sa pag-ibig. Typical Justin." Ngumiti si Nari at bahagyang nahihiya. "Tahimik lang po talaga siya." "Wag mo lang akong ipo. Kasing edad ka ni Justin, diba? 5 years lang naman ang tanda ako sa inyo. Saka tahimik. Para siyang vault, maraming ayaw ipakita at gusto lang itago. Even from his own family," sabi ni Teddy at bahagyang natawa. "Pero wag kang mag-alala. Ako hindi. Isipin mo na lang na I am just an open book. What you see is what you get." Umikot ang mata ni Tita Lydia, pero halatang sanay na. "Huwag mo na siyang pansinin. Ganyan talaga siya kadaldal." Tumawa na rin si Teddy. "Welcome sa bahay namin, Miss Nari. Drinks, chismis, facial mask." Napatawa si Nari at matamang tiningnan ang bading na kapatid ni Justin. "Tubig lang po siguro. Salamat, Kuya Teddy." Wag kuya. Teddy na lang. Nangingilabot ako sa kuya." Kinagabihan, puno ng init ang bahay. Hindi dahil sa tempura, kundi dahil sa damdamin. Abala si Tita Lydia sa kusina. Si Teddy naman ay kumakanta habang naghahanda sa mesa. At si Nari, tahimik lang na nagmamasid. Sinusubukang hindi maramdaman na bisita siya. "Teddy, anak, pagkatapos ng hapunan, hayaan mo munang magpahinga si Nari," sabi ni Tita Lydia habang nagsasali ng sopas. "Pagod yan sa trabaho at bakasyon niya kaya dapat ay makapagpahinga." "Pero ma, bisita natin siya. Hindi pwedeng itago agad sa kwarto yan. Ganyan nagsisimula ang kalungkutan. Isama ko kaya sa bar, mama." Huminga ng malalim si Tita Lydia. "Teddy, baka magalit si Justin. Isa pa, hindi mo ba nakikita? Mahinhin at pinukumilos ang girlfriend ng kapatid mo. Hindi siya umiinom." Hindi naman siya ganoon kahinhin, kaya nahihiya si Nari sa mga sinasabi ng mama ni Justin. Maya-maya'y kumain na sila. Tahimik lang siya roon, pero masaya naman siyang nakikinig.
Mas okay na rin na nandoon siya kaysa mag-isa sa kanyang kondo. Wala rin naman kasi siyang uuwian na sariling pamilya kapag bakasyon. Matagal nang pumanaw ang mga magulang niya noong college pa lang siya. "Ang sarap po nito, tita," sabi ni Nari ng taus-puso. "Ayan, gawa ni Teddy yan," sabi ni Tita Lydia. "Magaling din kasi itong si Teddy magluto." "Marunong kang magluto?" Gulat na tanong ni Nari. "I cook, I bake, I contour, and I cry during sad movies," sagot ni Teddy, sabay flip ng imaginary na buhok. "Kaya kong lahat, basta ituturo sa akin." Napatawa ulit si Nari. Natutuwa siya sa way ng pagsasalita ni Teddy. Nakakagaan ang loob para sa kanya. Matagal na niyang hindi nararamdaman ang ganoong saya. Napatingin siya sa mga larawan sa dingding. Bata pa si Justin, seryoso na agad. Katabi ang batang si Teddy na nakangisi ng malapad. Magkaibang magkaiba ang mga ito kahit noon pa. Napansin ni Teddy ang titig niya. Ayan. Ayaw niya yung litrato na yan. Sabi niya sinira ko raw yung shot kasi tawa ako ng tawa. Ang saya mong tingnan, sagot ni Nari. Ngumiti naman ito pero bahagyang malungkot. Nung araw na hindi ko pa naiintindihan ng lahat, masayang masaya ako. Ngayon din naman, paminsan-minsan nga lang. May anino sa titig nito. Isang sandaling lungkot na agad din itong tinakpan ng biro at ngiti. Kinagabihan, sa kwarto ni Justin, nakaupo si Nari sa gilid ng kama. Kahit papaano, medyo naaaliw siya roon at nilagyan ng pictures nila noong nagtagaytay sila. Nag-vibrate ang cellphone ni Nari. May mensahe siyang natanggap mula kay Justin. Update lang sa ginagawa nito. Walang masyadong lambing at hanggang doon lamang. Walang I love you, walang wish you were here, walang kahit anong init, puro update lang. Tinitigan niya ang screen hanggang sa magdilim yon at sa refleksyon, nakita niya ang sariling mukha. Parang multo ng sarili niyang damdamin. Kinabukasan, bumaba si Nari at nakita si Teddy sa kusina. Kumakanta ito habang nagpe-flip ng pancake. "Good morning, Sleeping Beauty," bati nito. "Nagluto na ako ng breakfast para sa'yo. Wala kasi si Mama at Papa. May inasikaso sila. At oo, bago mo pa itanong, ganito na talaga ako ka-energetic kahit wala pang 9:00. Ngumiti si Nari habang inaayos ang buhok. "Magandang boses mo." "Of course, theater kid ako. Drama is my cardio. Sige, upo ka. Kain tayo." Inabot nitong plato. "So, tell me, Nari, kumusta naman ang makipag-date sa kapatid ko?" Halos mabulunan si Nari. Maayos naman. Mabait siya." Nagtaas ng kilay si Teddy. "Mabait? Yun lang?" "Responsable din. Supportive." Tumawa si Teddy. Parang naglalarawan ka ng empleyadong maasahan. Hindi nobyo. Stiff yang si Justin. Inaasahan ko na. Bunso pero hindi pala tawa. Madalas din mapikon kapag may joke ako. Ang hirap patawanin at laging seryoso kahit siya naman ang bunso. Tahimik at seryoso nga si Justin. Hindi ito madalas makipagbiruan sa kanya. Nung una, hindi niya naman yun hinahanap dahil tahimik siyang tao. Pero habang tumatagal, parang nawawala ng kulay ang relasyon nila kapag palaging seryoso. Ang totoo, lumaki si Nari sa masaya at maingay na pamilya. Pero simula nang mamatay ang kanyang mga magulang, nakalimutan niya na yon at naging tahimik na. Nang makilala niya si Justin at maging sila, mas lalo pa siyang naging tahimik. Pero ang totoo, parang mas lalong naibaon ang sayang dating mayroon si Nari. Napatawa siya at nang medyo alanganin. "Siguro hindi lang ako marunong magpatawa. Medyo tahimik din kasi ako kapag magkasama kami." Ngumiti si Teddy ng mas banayad. "Hindi. Sanay ka lang maging maingat sa mga salita mo. Kita ko." Parang may kumirot kay Nari. Hindi dahil masakit, kundi dahil totoo. Parang biglang naalis ang maskarang matagal niya ng suot. Para maputol ang katahimikan, tinanong niya ito. "Ikaw naman, may karelasyon ka ba?" Ngumiti si Teddy. "Wala. Alam mo namang bading ako. Meron namang mga lumalandi sa akin na boylet pero
Wala kasi ako nararamdaman na genuine connection. Parang gusto lang nila, hanggang kama lang. Hello, kahit bading ako, gusto ko naman ng real love ano. Pero makukuha ko yung real love na yun kapag tumibok na tong puso ko sa tamang tao para sa akin. At sa ngayon, wala pa yun. Meron dati nung high school, in love ako, kaso ginamit lang ako eh. Kaya nasaktan ako at medyo na trauma. Ayaw niya pala sa akin kasi straight siya. Malungkot siyang napangiti. Aaminin ni Nari na tradisyonal siyang babae. Okay lang sa kanya ang mga bading, pero hindi niya lang siguro maintindihan kung paano nahuhulog ang mga ito sa isa't isa. Lumipas ang mga sumunod na araw na puno ng usapan at tawanan. Saan man magpunta si Teddy, tila may kulay na sumusunod. Minsan ay literal pa nga. Mahilig kasi itong mag-makeup. Wala siyang ibang kasama sa bahay, kundi mga kasambahay at si Teddy. Kapag umaalis ang mga magulang ni Justin, kaya palagi na lang siyang nakabuntot kay Teddy. Nasisihan din naman siyang makipag-usap dito. Isang umaga, paglabas ni Nari ng kwarto, nadatnan niyang nakatayo si Teddy sa may bintana. Hawak ang isang makeup palette at tinitingnan yon sa liwanag na parang alahas. Good morning! Masigla nitong bati at hindi pa rin lumilingon. Seryoso, honest opinion. Mukha ba kung golden hour o washed out sunrise ngayon? Napakurap si Nari. Siguro golden hour? Napangiti ito at nagliwanag ang mga mata. Alam ko, kita mo. Kaya gusto kita. May mata ka para sa sining. Art teacher kasi ako, sagot ni Nari habang patungo sa kusina. Artist ka. Sagot nito nang may kumpiyansa. Hindi halata. Pareho sila ng hilig, kaya tungkol sa art ang naging daloy ng kanilang usapan. Umalis ang mga magulang na Justin papuntang opisina, kaya silang dalawa lang ang naiwan sa bahay. Si Teddy kasi ay ginagawa ang trabaho nito sa bahay. Kape? Alok ni Nari para lang may masabi. Tumango naman ito. Inabot niya ang 2 tasa at naupo sa tapat ni Teddy. Hawak nito ang kape gamit ang 2 kamay at dahan-dahang hinihipan ng ibabaw. Kumalansing ang mga pulseras nito sa bawat galaw, kaya mahina siyang natatawa. Mukhang lalaki pa rin naman si Teddy, pero mas kikay pa rin ito kesa sa kanya. So, panimula ni Teddy. Sabihin mo sa akin ng isang bagay tungkol sa'yo na hindi alam ni Justin. Napatigil si Nari. Anong klaseng tanong yan? Wala akong sekreto. Lahat may sekreto. Mahinang sabi ni Teddy. Lalo ng mga tahimik. Uminom siya ng kape at umiwas ng tingin. Siguro, ayaw ko lang pag-usapan ng sarili ko. Di, ibang topic, sabi nito. Sabihin mo kung bakit mo mahal ang kapatid ko. Sige, ako muna. Mahal ko ang theater. Kasi doon ako malayong maging kahit sino. Hari, kontrabida, babae, hayop. Doon ako malaya. Malaya? Mahinang ulit ni Nari. Ang sarap pakinggan. Minsan gustong-gusto kong manood sa'yo. Tumawa si Teddy. Sige, free ng ticket. Sa bandang harap ka para mas makita mo ako. Pagsapit ng hapon, lumakas ang kulog at dumilim ang paligid. Nakaupo si Teddy sa sahig, nag-i-edit ng mga larawan sa laptop habang nagbabasa si Nari sa tabi ng bintana. Ang seryoso mo masyado, sabi ni Teddy na hindi tumitingin sa kanya. Dapat tumawa ka naman minsan. Tumatawa naman ako, sagot ni Nari. Hindi yung abot sa mata. Tumatawa ka na parang tinatanong mo muna kung pwede ba. Parang, hi, tatawa muna ako ah. Ibinaba ni Nari ang libro at medyo natawa na talaga. Anong gusto mo? Tumawa ako nang walang nakakatawa? Gumiti si Teddy, hindi nang-aasar ngayon, kundi mausisa. Pareho na lang silang humalakhak habang nagkatinginan. Nang sumapit ang hapon, umuwi na rin naman ang mga magulang ni Justin. Tinatanong ng mga ito kung nababagot ba siya. Sinasabi niya namang hindi. Pagkatapos ng hapunan, nauna nang nagpahinga ang mga magulang ni Justin. Naiwan sina Nari at Teddy sa paghuhugas ng pinggan at pinagpahinga na lang muna ang mga katulong. Natutuwa kasi siya kay Teddy na kahit may kaya, marami pa ring alam sa gawaing bahay.
Si Justin kasi, kahit na organisado, malinis at palaging maagap, hindi naman marunong sa gawaing bahay. Kapag mag-isa sa kondo, sa halip na magluto ay kakain na lang sa labas. Lumipas pa ang mga linggo, hindi na rin naman siya gaanong naiilang. Mas okay na may kasama siya sa bahay kaysa sa wala. Saka na lang siguro siya babalik sa kondo kapag nakauwi na si Justin mula sa business trip nito. Ang galing ng kumpanya ni Justin. Pagmamalaki ng ama ng boyfriend niya habang kumakain. Pinamumunuan niya yung project sa abroad. Sabi ko nga, pag uwi niya, dapat mag-propose na siya. Tama, Nari. Halos mabitiwan ni Nari ang kutsara. Opo, hindi pa po namin napag-uusapan. Ngumiti si Tita Lydia. Matagal na rin kayong magkasama, hindi ba? Maswerte ang anak ko sa babaeng kasing tiyaga mo. Tumingin ang ama kay Teddy. Maganda naman ang ginagawa mo sa buhay, Teddy. Pero minsan gusto kong seryosohin mo rin ang buhay. Tulad ng ginagawa ni Justin. Umeedad ka na pero puro pagtiteatro ang ginagawa mo. Sana'y maghanap ka ng stable job. Bahagyang nanigas ang ngiti ni Teddy. Stable naman po yun, Papa. Hindi lang po align sa negosyong meron kayo. Napatingin si Nari kay Teddy. Nakita niya kasi ang lungkot sa mga mata nito. Alam niyang ampun si Teddy na inampun ito kasi akala ng mga magulang ni Justin hindi na mabubuntis si Tita Lydia. Pero ngayong may Justin na, para bang palagi na lang naiitsipwera si Teddy. Isang araw, nakaupo si Nari sa harap ng salamin. Nakabukas ang maliit niyang pouch ng makeup at nagkalat ang laman sa tokador. 10 minuto niya nang sinusubukang ayusin ang kanyang eyeliner. Lahat ng linya, mali. Masyadong makapal, masyadong hindi pantay, masyadong mali talaga. Kailangan niya kasing mag-ayos dahil a-attend siya sa kasal ng kanyang pinsan. Magpasalon na lang kaya ako, mahinang bulong ni Nari. Ang aga mong nagising Wika ng pamilyar na boses. Sa salamin, nagtagpo ang mga mata nila ni Teddy. Nakasandal ito sa may pintuan, medyo magulo pa ang buhok at suot ang kupas na puting t-shirt at may ngiting may halong antok at kalokohan. May pupuntahan kasi akong kasal, sagot ni Nari at ibinaba ang eyeliner. Hindi ko alam kung anong ayos ang gagawin ko sa sarili ko. Lumapit si Teddy at sumilip sa salamin sa likuran niya. Maayos ka naman Ang ganda mo kaya. Napailing si Nari at medyo nahiya. Huwag mo akong bulahin. Pagkulot nga lang sa buhok ang nagagawa ko. Mas lalo itong ngumiti. Seryoso ako. Maganda ka nga. Minsan lang ako pumuri ng babae. Alam mo namang marunong ako mag-makeup. Sana tinawag mo na lang ako. Gusto mo, tulungan kita? Nag-arindangan si Nari. Baka maabala ka lang? Mas gusto ko to kesa kape. Sabi ni Teddy sabay hila ng upuan para maupo sa tabi niya. Eto na ang morning ritual ko. May kung anong gaan sa presensya nito. Parang biglang nabuhay ang silid, kaya napangiti si Nari. Kinuha ni Teddy ang eyeliner. Okay ng foundation mo. Ayusin natin ang kilay mo saka eyeshadow. Sige, pumikit ka. Sumunod siya, bagaman bumibilis ang tibok ng puso. Hindi niya alam kung bakit nararamdaman niya yon. Relax, marahang wika ni Teddy. Parang may nag-confess sa'yo ng love at hindi mo alam kung anong isasagot. Namumula ka, Nari. Gusto sana niyang matawa, pero ang lapit ng boses nito ay parang humahaplos sa lalamunan niya. Ramdam niyang hininga nitong tumatama sa kanyang pisngi. Hinawakan ni Teddy ang kanyang baba. Marahan, matatag, at walang pagmamadali. Malamig ang mga daliri nito sa balat niya at sumisingit sa pagitan nila ang halimuyak ng pabango niya. Ayan. Bulong ni Teddy at mataman siyang tiningnan. Masyado mong pinipikit ang mga mata mo, kaya naging uneven. Huminga ka lang. Sinusubukan ko, mahinang sagot ni Nari. Bahagya itong natawa. Huwag masyado. Habang iginuguhit ni Teddy ang linya sa talukap ng mata niya, napakaingat ng kilos ni Nari. Parang may sekreto ang bawat galaw. Hindi siya kumilos, ni hindi siya huminga. Para bang umikli ang mundo, at ang tanging mahalaga ay ang pagdampi ng kamay ni Teddy at ang hininga nito sa tabi niya. Pagkatapos, tinitigan nito ang ginawa. Ayan,
mas lalo kang gumanda. Napatawa si Nari at dumilat. Sobra ka naman. Nagtagpo ang mga mata nila sa salamin. Nanatili ang halakhak, pero sa ilalim nun ay may damdamin ng hindi pa nila mapangalanan. Tumingin si Nari sa ibang direksyon at kunyaring inaayos ang buhok. Magaling ka pala talaga rito. Gumagawa ako ng makeup sa theater, sabi ni Teddy. Kaya nang pumunta siya sa kasal, may ngiti siya sa mga labi. Pero tinatanong ng mga kamag-anak niya kung nasaan ang kanyang boyfriend. Sinasabi niya na lang na nasa business trip ito. Kinagabihan, nang makauwi siya, naabutan niyang gising pa si Teddy. Nagkatinginan pa sila. Pareho silang hindi inaantok, kaya nagkayayaan silang magkape. Masarap magtimpla ng kape ang kapatid ni Justin, kaya ito na ang pinagtimpla niya. Nung isang gabi, nung sinabi ng tatay mo yung mga bagay na yon na parang kinukumpara kay Justin, paano mo nagagawang ngumiti pa rin? Tanong ni Nari. Tumingin si Teddy sa tasa nito. Kasi alam kong mahal niya ako. Hindi lang sa parang gusto ko. Ganun talaga minsan. Nagmamahal ang tao sa abot ng kaya nila. Hindi laging sa parang gusto natin. Saka magiging choosy pa ba ako? Ampun lang nila ako. Swerte na ako na kinupkup nila ako. Hindi ako pwedeng makipagkompetensya kay Justin. Kasi kahit saan kami iharap, mas higit siya sa harap ng mga magulang ko. Ang lungkot naman, mahina niyang sabi. Medyo nahahabag ang puso niya para kay Teddy. Una itong naging baby ng mga magulang, unang naging anak, pero nakalimutan dahil kay Justin. Nakalimutan dahil dumating na ang totoong anak. Napangiti naman si Teddy. Malungkot nga, pero malaya pa rin. Kapag tinanggap mo yon, titigil ka na sa paghihintay na magbago ang iba. At sisimulan mong mahalin ang sarili mo sa paraang kailangan mo. Natahimik si Nari. Sana ganyan din ako katapang. Matapang ka naman, wika ni Teddy. Hindi mo lang alam. Ikaw, anong minahal mo kay Justin? Natigilan si Nari, napatingin sa tasa at sa umuusok na kape. Ano nga ba? Naisip niya ang disiplina ni Justin, ang pagiging maayos nito at laging sigurado sa lahat. Pero nitong mga huli, maikli na ang tawag sa kanya ni Justin, minsan pa ay delayed ang texts. Mabait siya, responsable, inaalagaan niya ako, sabi ni Nari na para bang hindi pa sigurado. Tumaas ang kilay ni Teddy. Yan ang sagot mo sa mga magulang namin. Ang tanong ko, ano ang minamahal mo sa kanya? Wala siyang maisagot. Hindi ko na alam. Natahimik sila pareho. Ngunit sapat yun para may mabasag sa loob niya. Dahil ang totoo, sa 2 taon nilang relasyon, parang unti-unti nang lumalabo kung saan ba talaga yun patungo. Huminga ng malalim si Teddy. Nagbabago ang pag-ibig. Minsan sa sobrang tahimik na akala mo wala na. Napakurap si Nari at biglang nangilid ang mga luha. Kasi parang natumbok nito ang nasa kanyang kalooban. Yun talaga ang nararamdaman niya sa relasyon nila ni Justin. Tahimik ang bahay sa mga sumunod na araw. Yung uri ng katahimikan na dumarating lang kapag natulog na ang lahat. Nakaupo si Nari sa gilid ng kama, basa pa ang buhok mula sa mabilis na paliligo. May binabasa siyang libro, pero paulit-ulit na nadadako ang tingin niya sa sinag ng buwan na sumisilip sa kalahating bukas na kortina. Hindi siya makatulog. Naririnig pa rin niya sa isip ang mga tinig ni Teddy. Hindi niya alam kung bakit naiisip niya ito. Siguro ay natutuwa lang siya sa mga banding nila nitong mga nakaraan. Ibinaba ni Nari ang libro at umalis na muna sa kwarto. Lumabas siya at lumapit sa pinto ng balkonahe at dahan-dahang binuksan iyon. Nagulat siya nang makitang nandoon si Teddy. Nakatayo ito roon at may sigarilyong nagliliyab sa pagitan ng daliri. Pag-angat ng tingin, ngumiti ito sa kanya. Hindi ka rin makatulog? Umiling siya at lumabas. Nagulat ako. Akala ko ako lang ang gising. Nagulat din ako at naninigarilyo ka pala. Pasensya na. Kapag stress lang naman at nag-iisip. Sagot ni Teddy sabay bugso ng usok sa dilim. Sa kasamang palad, madalas ako mag-isip. Sumandal si Nari sa railings habang nakatawid ang mga braso. Anong iniisip mo ngayon?
Tumingin ito sa kanya. Kung paanong laging pareho ang mga bituin, kahit ang lahat sa paligid ay nagbabago. Joke ba yan? Natatawa niyang tanong. Maya-maya, pinatay na rin naman ni Teddy ang sindi ng yosi nito. Bahagya siyang nagtaka, pero napansin niyang napangiti ito sa kanya. Baka second hand smoke ka pa. Kaya pinatay ko na. Napangiti naman siya. Huminga ng malalim si Teddy. Naranasan mo na bang parang hindi mo sariling buhay ang ginagalawan mo? Napakurap si Nari sa tanong nito at doon pa lang alam niyang may problema na ito. Minsan, ikaw, may problema ka ba? Hindi nagsalita si Teddy kaya nagpatuloy siya. Siguro, nasanay akong sabihing maswerte ako, na may Justin ako, na may matinong trabaho, tahimik na buhay, hanggang sa naniwala akong wala na akong karapatang humingi pa ng kahit ano kasi sa mga mata ng lahat, okay na naman ako. Pero nararamdaman mo pa rin may kulang. Mahinang sabi ni Teddy. Marahang tumango si Nari. Oo, hindi ba ako makontento kasi parang may hinahanap pa ako. Hindi naman sobrang hinahanap ko. Gusto ko lang na ma-meet ang expectations ko. Hindi ito nagulat. Naghahanap ka pa kasi alam ang worst mo kapag nasa relasyon ka. Hindi mo yun kasiraan. Dapat pareho kayo nagko-compromise sa mga bagay na inaasahan yung dalawa sa relationship nyo. Mas mag-grow kayo ron. Mata man niyang tiningnan si Teddy. Yun sana ang gusto niya. Pero gusto ni Justin na palaging ito ang nasusunod. Palaging siyang mag-a-adjust. Habang tumatagal, nawawala rin ang effort ng kanyang boyfriend. Parang nagiging plain relationship na. Payapa pero hindi masaya at parang walang pakiramdam. At ikaw, tanong ni Nari makalipas ang ilang sandali. Hindi mo ba nararamdaman yon na parang hindi ka rin nakikita? Napatawa si Teddy ng mahina pero walang saya. Palagi ko yung nararamdaman dito sa bahay, Nari. Kaya siguro ako nag-perform sa entablado. Tinitingnan ako ng mga tao. Kahit ibang character ang nakikita nila, ako pa rin yun. Attention seeker ako. Hindi lang halata. Gusto kitang mapanood. Sige. Mahina nitong sagot. Pero malungkot din. Kasi kapag tapos ng palabas, uuwi at iisipin mo kung may magmamalasakit pa rin ba kapag nakita nila kung sino ka talaga. Eto lang naman kasi ako. Baklang ampon na madali na lang kalimutan kapag walang pakinabang. Gusto sanang magsalita ni Nari, pero nagkabuhol-buhol ang mga salita sa lalamunan niya. Kaya sa halip na magsalita, niyakap niya na lang si Teddy. Nagulat naman ito at rinig niya ang mabilis na tibok ng puso. Pero maya-maya'y natawa na lang din at gumanti ng yakap sa kanya. Nang gabing yon, alam ni Nari na dalawa silang tao na nagkakaintindihan. Simula ng araw na yon, mas lalo pa silang naging malapit ni Teddy. Nagkaroon sila ng mga banding, namamasyal at parehong nagmumol kapag nagkayayaan. Natutuwa siyang kasama si Teddy dahil talagang may fashion sense ito. Talaga? Sure ka? Ito ang bagay sa akin na shade? Tanong ni Nari habang namimili ng lipstick. Tumango si Teddy at hinawakan ang baba niya. Maingat nitong nilagyan ng lipstick ang mga labi niya. Natulala naman si Nari at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napangiti si Teddy at matamang tiningnan ang mga labi niya bago ang mga mata. Sabi ni, bagay sa'yo yan. Umiwas siya ng tingin at napalunok. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman. May boyfriend siya at kapatid pa nito. Isa pa, bakla si Justin, kaya bakit nakakaramdam siya ng kaunting atraksyon kay Teddy? Nari, napalunok si Teddy at namumungay ang mga matang tumingin sa kanya. May ticket na ako sa theater. Punta ka. Hanapin kita sa unahan. Nakipag-agawan pa ako para may VIP ticket ka. Marahang tumango si Nari. Sige, pupunta ako. Papanoorin kita. Napangiti si Teddy. Alam mo, wala sa pamilya ko kahit isang beses na nanonood sa akin. Kaya mas magiging masaya ako kung makikita kita. Bahagya siyang nahabag sa sinabi nito. Tinatago lang siguro ni Teddy sa mga tawa, pero nasasaktan talaga ito.
Matagal na itong naghahangad ng pagmamahal na palagi rin namang ipinagkakait. Dumating ang araw ng performance ni Teddy. Naupo si Nari sa unahan kasama ng ibang VIP. Nang dumilim ang mga ilaw, unti-unting nawala ang mga bulungan. Pagkatapos, tumugtog ang musika at naroon si Teddy. Napangiti agad si Nari. Sa entablado, iba ito at napakagaling. Gumagalaw ito na parang isinilang talaga para sa liwanag ng entablado. Bawat galaw ay puno ng tiwala sa sarili. Kapag bumibigkas ito ng linya, natatawa, napapahinga at natatahimik ang mga tao. Hindi naman maalis ang tingin ni Nari. Pagbagsak ng kurtina, sumabog ang palakpakan. Pumalakpak si Nari hanggang sa mamula ang kanyang mga palad. Hindi niya alam kung yun ba ay pagmamalaki o isang bagay na bawal para sa kanila. "Dumating ka!" sigaw ni Teddy paglabas mula sa backstage. Kalahating oras ang makalipas. Suot pa rin ito ang kalahati ng costume, kumikintab ang balat sa glitters at burado ng makeup. Siyempre, nakangiting sagot ni Nari. "Inimbitahan mo ako, di ba?" Tumawa ito at puno ng sayang mga mata. "Marami ang nagsasabi niyan, pero di naman dumarating. Ikaw, talagang dumating. Kain tayo mamaya ah. Ililibre kita." Nalimutan mo ang isang linya sa ikalawang yugto. Pangasar niya pa. "Nadistract ako. May magandang babae kasi akong nakita kanina." Sagot naman ni Teddy nang may ngisi. Umiling si Nari pero bumilis ang tibok ng puso. "Bola ka pa nga." Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Halika, pumasok ka sa dressing room. Doon ka na maghintay." Masikip ang pasilyo sa likod ng entablado. Puno ng mga kasuotan, salamin at mga props. Ipinakita ni Teddy ang sulok ng dressing area. Maliit ang espasyo na puno ng liwanag at kalat. "Umupo ka," utos nito habang nakangiti. "Mag-aayos lang ako. Dito ka maghintay." Sumunod siya. Pinanood niya itong tanggalin ng jacket ng costume at luwagan ng silk scarf sa leeg. Nagkatinginan sila sa salamin. "Parang kinakabahan ka," sabi ni Teddy. Umiwas naman si Nari ng tingin. "Siguro kasi halos subad ka na sa harap ko." Nagpunas pa ito ng makeup gamit ang wipes. Pinanood ni Nari ang bawat haplos ng cotton sa balat nito. "Pwede ba?" Tanong bigla ni Nari. "Pwedeng ano?" Gulat nitong tanong. Tumulong. Sandaling nag-atubili si Teddy bago iabot ang wipes. "Sige, dahan-dahan lang ah." Lumapit si Nari, bahagyang dumikit ang mga daliri niya sa pisngi nito. Hindi gumalaw si Teddy habang pinupunasan niya ang natitirang eyeliner sa ilalim ng mga mata. "Ang lamig ng kamay mo," bulong ni Teddy habang nakatitig sa kanya. "Mainit naman ang balat mo," sagot naman ni Nari. "Bagay tayo. Opposite sa truck." Biro nito pero namamaos naman ang tinig. Tumahimik sila. Tanging ang kaunting kaluskos at ang halakhak ng ibang aktor sa malayo ang maririnig. "Ang galing mo kanina," mahinang sabi ni Nari. Ngumiti si Teddy ng bahagya. "Salamat. Pero iba kapag ikaw nagsasabi." "Bakit naman?" Namungay ang mga mata nito. "Kasi nakikita mo ako kahit wala na yung palabas. Siguro pagod lang ako magpanggap." "Magpanggap ng ano?" Napakagatlabi si Teddy. "Na wala akong nararamdaman kapag kasama kita." Napatigil siya. Nalaglag ang wipe mula sa kanyang kamay. "Teddy." "Alam ko." Mabilis nitong sagot. "May Justin ka. Mahal mo siya. Dapat hindi. Kasi bukod doon, bakla ako." Napatawa si Teddy at medyo nanginginig ang boses. "Pero Nari, minsan parang hindi ako makahinga ng maayos kapag wala ka. Lumalakas naman ang tibok ng puso ko kapag nandyan ka." Parang umikot ang mundo. Tumibok ng malakas ang puso ni Nari. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ng binata. "Hindi mo dapat sinasabi yan," mahina niyang sambit. Hinawakan ni Teddy ang kanyang kamay. "Kung ganun, tigilan mo na rin akong tingnan ng ganyan." Napaurong si Nari pero hinawakan nito ang kanyang pulsuhan. Hindi mahigpit pero sapat lang para pigilan siya. Pareho silang nanginginig sa mga damdaming unti-unting nabubuo sa pagitan nila. "Teddy," basag ang boses niya.
Kapatid ka ni Justin. Oo, malaki ang utang na loob ko sa kanila. Pero ampun ako, hindi niya ako kailanman tinuring na kapatid. Sagot ni Teddy. Hindi yun ang punto dito. Alam ko. Binitiwan siya ni Teddy at huminga ng malalim. Pero hindi ko na kayang magpanggap na wala akong pakialam. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Bakla ka, Teddy. Alam ko rin yun, sabi nito at parang naguguluhan na rin. Pero ikaw, nililito mo ko. Pinaparamdam mong gusto kong kalimutan lahat ng linya at kina-question ko na lang kung ano ba talagang gusto ko. Nanlamig ang katawan ni Nari. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang alam lang niya, parang nagigiba ang balanse ng mundo. Inabot ni Teddy ang isang hibla ng buhok sa kanyang mukha at marahang itinabi. Pwede mong sabihin na tumigil ako. Dapat sinabi niya. Balak niyang sabihin. Pero nang magtagal ang daliri nito sa kanyang pisngi, huminto ang kanyang paghinga. Nawala ang distansya sa pagitan nila hanggang sa halos magtagpo na ang kanilang hininga. Teddy, bulong ni Nari. Hindi ito gumalaw at tinitingnan lang siya na tila naghahanap ng kasagutan. Dahan-dahan, inilapit nito ang noo sa noo niya. Kaunti na lang, maglalapat na ang kanilang mga labi. Pero muling umurong si Nari. Hindi pwede. Tumango si Teddy at nanginginig din ng tinig. Alam ko. I'm sorry, Nari. Pinagkakatiwalaan ako ni Justin. Bulong niya rito. Malito, boyfriend ko si Justin. Tinalikuran niya ito pero bago lumabas, lumingon si Nari. Nakaupo si Teddy sa harap ng salamin, nakatitig sa sariling refleksyon na parang hindi alam kung sino na ito ngayon. Uuwi na ako, Teddy. Mahina niyang sabi. Napalunok ito at napayuko. I'm sorry, Nari. Nanginginig ang mga kamay niya na itinulak ang pinto. Sumalubong sa kanya ang ingay ng mga tao roon, pero parang wala siyang naririnig. Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis siyang naglakad, nakayuko na parang kayang hugasan ng lahat. Ang hininga ni Teddy, ang titig nito, at ang bigat sa kanyang dibdib. Simula ng araw na yon, iniwasan niya na si Teddy. Mas madalas na lang din talaga siya sa kwarto. Mukhang ganoon din naman ang ginagawa ni Teddy. Dahil katulad niya, naguguluhan na rin ito. Parang ang gusto niya nang bumalik sa kondo. Pero malapit na ang pag-uwi ni Justin, kaya magtitiis na lang muna si Nari. Pero mukhang kahit iniiwasan niya si Teddy, may bahagi pa rin sa puso ni Nari na parang ayaw yung gawin. Hey, Nari, sabi ni Teddy at parang tinatansya siya. Pwede ba akong umupo? Tumango lang siya. Iniiwasan mo ako. Mahina nitong sabi. Hindi siya tumingin dito. Busy lang ako. Malapit na rin naman akong umuwi since malapit nang mag-start ulit ang classes. Nari, ano ba itong nararamdaman natin? Wala ba to para sa'yo? Biglang napatingin si Nari. Huwag kang magsimula. Hindi ako nagsisimula, Nari. Mariing tugon ni Teddy. Ikaw ang nag-aastang walang nangyari. Wala naman talagang nangyari. Matigas ang tinig niya. Tumawa si Teddy ng mapait. Naniniwala ka talaga dyan? Isinara niya ang libro at marahang inilapag. Halos nagkamali lang tayo, Teddy. Yun lang. Pagkakamali? Nanginginig na tanong nito at bahagyang lumapit. Yun ang tawag mo sa nararamdaman natin. Ano pa ba? Balik ni Nari. Halos sumigaw at nanginginig din. Kapatid ka ni Justin. Ako ang girlfriend niya. Mahal ko siya. Umigting ang panga ni Teddy. Talaga? Baka naman pinapaniwala mo lang ang sarili mo na mahal mo siya. Teddy. Teddy ka ng Teddy, Nari. Sigaw nito at mas lumapit pa sa kanya. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko kapag tumitingin ako sa'yo at muling maramdaman na buhay ulit ako? Yung gustuhin ka pero kasabay nun, kamuhian ang sarili ko. Tumayo rin si Nari at naluluha na. Akala mo ba wala akong guilt? Bawat gabi naririnig kong boses niya. Si Justin na nagsasabing pinagkakatiwalaan niya ako, na masaya siyang parte ako ng pamilya nila. Kung ganun,
Bakit nandito ka pa rin? Aminin mo na lang, Nari. Aminin mo na kahit bading ako, na kahit boyfriend mo si Justin, ako ang mahal mo. Sabihin mo na sa akin na tumitibok yung puso mo. Kasi walang hiya, Nari. Nakakabading ka. Ngayon lang ako gumusto ng ganito. Sabihin mo lang na ako, asahan mong ipaglalaban kita. Ipaglalaban kita sa lahat. Kahit magalit na sila sa akin, mapunta ka lang sa akin. Tumulo ang mga luha ni Nari. Nababaliw ka na? Oo, baka nga. Baka baliw na ako. Kasi itong baklang nasa harap mo, mahal na mahal ka na. Tuluyan ang napaiyak si Teddy. Umawang ang bibig ni Nari. Hindi siya makapaniwala. Parang ang gulo-gulo pa rin. Pero bakit ganoon din ang nararamdaman niya para kay Teddy? Bakit parang mahal niya na rin ito? Bakas ang pagsusumamo sa mukha nito. Anong gusto mo? Please, hayaan mo ako sa buhay mo. Hayaan mo kung mahalin ka. Kahit second choice, kabit, third party, o kung ano man ang tawag doon. Please, hayaan mo kung mahalin ka. Umiling si Nari. Hindi mo naiintindihan. Ano ka ba? Hindi ko kayang gawin yun sa'yo. Pati na rin kay Justin. Pero humawak si Teddy sa mukha niya at halos magmakaawa. Buong buhay ko, hirap na hirap akong mahalin ang mga taong nasa paligid ko. Walang nakaka-appreciate sa mga bagay na ginagawa ko. Walang tumatanggap sa akin ng buo. Nabading ako. Tapos dumating ka. Gulong-gulo ako. Kasi paano bading ako pero nagkakagusto ako sa straight na babae. At na-realize kong hindi palaging maayos ang hugis ng pag-ibig. Napatulo ang luha ni Nari. Mali pa rin to, Teddy. Boyfriend ko si Justin. Kung ganun, bakit ka tumitingin sa akin ng ganyan? Hindi siya nakasagot. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tigilan mo na to. Hindi ko kayang itigil ang nararamdaman ko. Kaya wag mong sabihin yan. Pakiusap ni Teddy at hinalikan pa ang mga kamay niya. Tumingin si Nari rito. Nakita niyang sakit, pagmamakaawa at ang pag-asang nagniningning sa mga mata nito at may kung anong nabasag sa loob niya. Nanatili ang kamay ni Teddy sa kanyang pisngi at marahang pinunasan ang kanyang mga luha. Napahilig si Nari bago pa siya makapagpigil. Dahan-dahang yumuko si Teddy at naghahanap ng pahintulot sa kanyang mga mata. At sa mga sandaling yon, hindi niya nakita si Justin. Ang nakita niya ay ang sarili na malungkot, sabik at natatakot. Hanggang sa nagtagpo ang kanilang mga labi. Hindi yun pagnanasa, kundi isang pagsuko sa nabuong damdamin na kanilang pinipigil. Hinila pa siya ni Teddy palapit at marahang galaw ng mga labi nito ay unti-unti nang naging desperado. Ramdam niya rin ang mga haplos nito sa katawan niya hanggang sa paatras siyang tinulak sa kwarto. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon nang maisarang pinto. Tila sabik na sabik sa isang damdaming ipinagkait sa kanila. Ang unang napansin ni Nari ay ang liwanag kinaumagahan. Matagal siyang nakahiga habang nakatitig sa kisame. Gusot ang mga kumot sa paligid ng kanyang katawan at mas lalo niyang hinila yon. Nasa tabi niya naman si Teddy. Gising na rin ito, nakatagilid at nakamasid sa kanya. Magulo ang buhok at namumungay ang mga mata. Napasinghap si Nari. Teddy, bahagya itong gumalaw at bumulong sa kanya. Akala ko, umalis ka na. Napakagatlabi si Nari. Dapat nga, Teddy. Mali ito. Hindi dapat nangyari sa atin to. Humigpit ang yakap nito sa kanya. Bakit hindi ka umalis? Kasalanan to, pero mahal natin ang isa't isa. Mahal kita, Nari. Tumingin si Nari sa paligid ng kwarto ni Teddy. Hindi yun kwarto ni Justin. Hindi niya na mahal ang kanyang nobyo, pero may guilt pa rin siyang nararamdaman. Anong nagawa natin? Bulong niya. Umupo si Teddy at sumandig sa headboard. Naging tapat lang tayo. Akong bahala. Kahit anong mangyari, hindi kita bibitiwan. Umiling siya habang nangingilid ang luha sa mga mata. Huwag mong sabihin yan. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Paulit-ulit kong nakikita ang mukha ni Justin, kung paano siya titingin sa atin kung sakaling malaman niya. Natigilan si Teddy. Magagalit silang lahat sa akin. Pero mahal kita at gusto ko tang ipaglaban.
Tumulo ang luha ni Nari. Pareho tayong kamumuhian nila. Matagal silang parehong walang imik. Matagal pa silang nanatili roon. Mabuti na lang at nasa business trip ang mga magulang ni Justin. Hindi napapansin kung lalabas man siya sa kwarto ni Teddy. Maya-maya, tumayo na si Nari at marahang nagbihis. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong umalis. Babalik ako sa kondo ko. Naguguluhan ako. Tumayo si Teddy at dinampot ang damit sa upuan. Gusto mo bang ihatid kita? Hindi. Gusto pang magpumilit ni Teddy. Hatid lang naman, Nari. Promise, hindi na ako mangungulit. Hindi na talaga. Tatawag ako ng taxi. Wala na itong nagawa. Bakas lang ang lungkot sa mukha nito. Nang tuluyan siyang tumayo, nanginginig ang mga tuhod ni Nari. Dinampot niya ang iba pang mga gamit at nagtungo sa pinto. Sandali siyang natigilan nang marinig ang boses ni Teddy. Kung ibang pagkakataon tayo nagkakilala, kung wala lahat ng to, at bakla ako, mamahalin mo pa rin ba ako? Malungkot siyang napangiti. Baka, kasi sa totoo lang, hindi ko nakitang bading ka na hindi pwedeng mahalin. Pero malito, Teddy. Kalimutan na lang natin. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Marahang tumango si Teddy. Walang makakaalam. At huwag mo akong titigan ng ganyan. Yang parang mahal mo ako. Mahinang tumawa si Teddy at naluluhad na ang mga mata. Yan lang ang hindi ko kayang tigilan. Paglabas niya sa pasilyo, tila nanlamig ang mundo. Mabilis siyang pumunta sa kwarto at nag-impake. Saka na lang siya magpapaliwanag. Dahan-dahan siyang bumaba habang dala ang mga gamit. Nang makasakay sa taxi, naiyak na lang siya. Maling-mali ang kanyang ginawa. Pero hindi rin naman niya pinigilan dahil mahal niya na si Teddy. Hanggang sa nakatanggap siya ng mensahe mula kay Justin. Mas lalo siyang naiyak nang malamang uuwi na ito. Kaya sinabi niya lang na umuwi na siya at magkita na lang sila sa kondo. Nagulat ako na nandito ka. Akala ko sa bahay ni na mama at papa mo ko sasalubungin. Saad ni Justin sa kanya. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Nari habang naghihiwa ng gulay. May meeting na rin kasi since malapit ng start ng classes, kaya maaga akong umuwi. Matamang tinignan ni Justin ang mukha niya. Pero sabi ni na mama at papa, bigla ka raw umalis doon nang walang paalam. Nalaman na lang daw nila kay Kuya Teddy. Mahina niyang daing ng matagal ng kutsilyo. Agad niya yung itinapat sa tubig. Mabuti at maliit lang ang sugat niya. Lumapit agad si Justin at tiningnan ang kanyang kamay. Ingat naman, sinusugatan mong sarili mo. Anyway, gaya ng sabi ko kanina, hindi pwedeng hindi tayo pupunta ron next month. Birthday ni Papa. Nandun dapat tayo. Inaasahan tayong dalawa. Marahan na lang tumango si Nari kahit na ayaw niya. Iniiwasan niya si Teddy pero mukhang imposible yon. At ang guilt na nararamdaman niya, mas lalo lamang lumalala. Kaya nang dumating ang araw na kailangan nilang pumunta sa Marikina, labis ang kabang nararamdaman niya. Habang nagkakasiyahan at nagkakamustahan sa sala, narinig ni Nari ang mga yabag mula sa itaas. Pag-angat niya ng tingin, nandoon na si Teddy. Bumaba ito mula sa hagdan, medyo humaba ang buhok at ang puting t-shirt at may isang ngiting pilit. Subalit nang makita si Nari, agad namang namungay ang mga mata. Ngumiti si Justin, lumapit at formal na niyakap ang kapatid. Hi kuya! Bahagyang ngumiti si Teddy. Mabuti nakarating kayo. Umiwas ng tingin si Nari. Bahagyang umatras si Justin nang makita siya. Ayos ka lang? Oo naman, sagot niya agad. Pagod lang siguro sa biyahe. Ngumiti si Justin at itinabi ang isang hibla ng buhok niya. Ang ganda mo. Nag-aalangan siyang tumango, pero sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang humarap si Teddy sa vase sa console table at kunwari abala. Pero dama pa rin ni Nari ang bigat ng katahimikan nito, katulad ng bigat na nararamdaman niya. Masigla ang hapunan ng gabing yon, pinagsamang pagdiriwang ng pagbabalik ni Justin at kaarawan ng tatay nito. Puno ng putahe ang mesa, pero wala siyang ganang kumain. Papa, dapat nakita niyo yung conference, kwento ni Justin habang nilalagyan ng alak ang baso ng ama.
May alok silang bagong posisyon. Mas malaking project, mas mataas na sweldo. Nakangiti ang ina ng mga ito at puno ng pagmamalaki. Yan ang anak ko, kaya lagi kaming proud sa'yo. Ngumiti si Teddy habang maingat na hinihiwa ang karne. Congrats, Justin. Iwinaksiyo ni Justin. Ikaw rin, kuya. Sabi ni Arthur, sold out daw lagi yung show mo. Hindi naman. Tugon ni Teddy. Maliit lang na production. Still counts. Nakangiting sabi ni Justin. Mahilig ka talaga sa mga ganyan. Kaya sure ako na hindi tayo mag-aaway pagdating sa mga career natin. Parang hindi na matutunawan na si Nari. Hindi naman nga nag-aaway ang mga ito. At kung malaman ang totoo, baka si Nari pa nga ang maging dahilan. Saglit na tumingin si Teddy kay Nari bago ibinalik ang tingin sa plato. Oo, hindi nga. Pero minsan, may mga bagay din naman akong gusto na gusto mo rin. Tumigil si Nari sa gitna ng pagsubo. Nanuyo ang lalamunan niya. Parang gusto niya na lang talagang umalis. Tumawa si Justin. Hindi napansin ang bigat ng mga salitang yon. Pero hindi ako magpapatalo. Mas may alam ako sa business kesa sa'yo. Kaya, well, panalo pa rin ako. Nagpatuloy ang hapunan. Tumatawa si Nari kapag tumatawa ang lahat. Sumasagot kapag tinatanong at iniiwasan ang tingin ni Teddy. Ngunit dama niya ito. Mga tinging tahimik, maingat at parang humihingi ng atensyon sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, lumipat sila sa sala para magkape. Nag-usap lang ang mga ito pero pareho silang tahimik ni Teddy. Makalipas ang lahat nang matulog na ang pamilya, nanatili pa rin si Nari sa pasilyo. Tahimik ang bahay, maliban sa mahinang ugong ng ulan sa labas. Pero nagulat siya nang makitang nakatayo si Teddy, nakasandal sa railings at may hawak ulit na sinding sigarilyo. Hindi ka na dapat naninigarilyo, mahina niyang sabi. Nagulat ito saka ngumiti ng bahagya. Pasensya na, ini-stress mo ko eh. Napasinghap si Nari. Teddy, please. Matagal siyang tiningnan ni Teddy bago mahinang nagsalita. Sinusubukan kong tanggalin tong nararamdaman ko, Nari. Bakla ako, madali lang to. Pero ang hirap eh. Ang hirap. Nanuyo ang lalamunan niya. Tama na, hindi na dapat pa tong malaman ni Justin. Huminga ito ng malalim at lumapit ng bahagya. Nari, hindi natin may tatagong nangyari sa ating dalawa habang buhay. Bawat tingin, bawat hinga, bawat sandali ng gabing yon, ikaw ang naaalala ko. Mahal kita at alam kong mahal mo rin ako. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Hindi ko na kaya. Hindi ko kayang dumaan sa tabi mo araw-araw na parang wala akong halaga. Tama na nga sabi, Teddy. Mali ito. Maling-mali. Naluluhan na si Nari. Parang awa mo na. Nagkamali tayong dalawa at natatakot ako na malaman to ni Justin. Masasaktan natin siya. Gayon din ang pamilya mo. Magagalit sila. Napahikbi na si Teddy habang mataman siyang tinititigan. Akala mo ba hindi ko kinamumuhian ng sarili ko? Akala mo hindi ako gigising araw-araw na gusto kong bawiin ang lahat? Pero hindi ko kaya. Bakla ako. Sino mag-e-expect na may in-love ako sa'yo? Wala. Kasi kahit ako, hindi ko rin naman inaasahan na mamahalin kita. At hindi ko rin inasahan na sa babaeng mahal pa ng kapatid ko, sa anak ng mga magulang na nag-alaga at nag-ampun sa akin. Mahirap din sa akin to, Nari. Pero mahal kita. Ngayon ko lang to naramdaman. Kaya ipaglalaban kita. Kahit sino pang banggain ko, ipaglalaban kita. Tinakpan ni Nari ang mukha. Teddy, hindi ko kayang sirain siya. Hindi ko kayang sirain ang pamilya ni Justin. Hindi ko kayang sirain ka. Wasak na ako. Sigaw ni Teddy at umalingaw-ngaw yon sa katahimikan ng gabi. Hinaplos ni Teddy ang buhok at naglakad pabalik-balik. Hindi ko na kayang dalhin to, Nari. Tuwing nakikita kong hawak niyang kamay mo, tuwing iniiwas mo ang tingin mo sa akin, para mo na rin akong pinapatay. Pinipigilan ni Nari ang pag-iyak pero hindi niya talaga mapigilan. Akala mo ba hindi rin ako namamatay sa loob ko? Tumigil si Teddy. Maya-may desperado nitong hinaplos ang kanyang pisngi. Napapikit naman siya at dinama ang init ng palad nito. Miss na miss niya na si Teddy kahit alam niyang mali. Kung ganun,
Bakit tayo patuloy na nagsisinungaling? Mahinang sabi ni Teddy. Sabihin mo lang na ako. Sabihin mo lang na ako ang pinipili mo. Ako nang bahala sa lahat. Teddy, umagos muli ang mga luha nito. Akala ko kilala ko ng sarili ko. Ako yung maingay, yung bakla, yung walang pakialam sa sasabihin ng iba. Pero kahit bakla ako, kahit hindi ako bagay sa imahe ng kung sinong dapat mong mahalin, ang nararamdaman ko para sa'yo, Nari, totoo yun. Hanggang ngayon, totoo pa rin. Umiling si Nari at nanginginig ng boses. Tigil na, Teddy. Hindi. Mariin itong sagot. Ginawa mo akong bagong tao ulit. Pinaramdam mong may nakakakita sa akin bilang Teddy na kahit bakla, may magandang bagay na magagawa't mahal na mahal ka. Mas lalo siyang napapikit nang halikan ni Teddy ang kanyang pisngi. Nang imulat ni Nari ang mga mata, nakatingin ito sa kanya nang may pagsusumamo. Ilang sandali pa ay naglapat na ang kanilang mga labi. Marahan ang bawat dampi, pero unti-unti nang lumalalim. Anong kawalang hiyaan to? Boses yun ni Justin. Naniga si Nari at agad na itinulak si Teddy. Justin, humarap si Teddy at dinala siya sa likod nito. Justin, magpapaliwanag ako. Anong paliwanag? Bading ka, tapos makikita kong nakikipaghalikan ka sa girlfriend ko. Putol ni Justin at bakas ang galit sa mukha nito. Anong kalokohan to? Ikaw, sa dinami-dami ng tao, ikaw pa na tinuring kong kapatid. Umiiyak na si Nari. Justin, pakinggan mo muna. Huwag kang magsalita. Manluloko ka. Sigaw ni Justin at nagliliyab ang mga mata sa galit. Walang magpapaliwanag. Wala. Malinaw ang nakita ko na nagtataksil kayong sa aking dalawa. Niloko mo ko, Nari. Araw-araw kong sinasabing buti nagkakasundo na kayong dalawa. Kampante ako na walang mangyayari kasi bading ang walang hiyang to. Tapos may ganito na pala. Justin, mahinang sabi ni Teddy. Sorry. Patawad? Dinuro ni Justin si Teddy. Wala kang karapatang magsabi niyan. Bading ka. Mga agaw ka pala. Nakakadiri kayo. Nakakadiri ka, Nari. Pumatol ka sa bading. Nagalit na rin si Teddy. Huwag mong pagsasalita ng ganyan si Nari. Oo, bading ako. Pero sa ating dalawa, mas kaya ko siyang mahalin at alagaan nang higit pa kaysa sa'yo, Justin. At bago pa makagalaw si Nari, bumagsak ang kamao ni Justin sa panga ni Teddy. Napasigaw siya at gustong awatin ang mga ito. Napasuray si Teddy, hawak ang bibig at ilang patak ng dugo ang lumabas. Justin, tama na, sabi ni Nari habang nanginginig sa takot. Mahigpit na hinawakan ni Justin si Teddy sa kuwelyo. Hindi mo dapat ginusto ang sa akin. Hindi mo dapat ginusto ang girlfriend ko. Hindi ko sinasadya. Basag na sagot ni Teddy. Pero nangyari na at hindi ko na kayang itanggi. Mahal na mahal ko siya at gagawin ko ang lahat maging akin lang si Nari. Napasigaw pa ulit si Nari nang sinapak muli ni Justin si Teddy. Kaso, kahit duguan na, nakuha pa rin ngumisi ni Teddy, kaya mas lalong naasar si Justin. Tama na! Tama na sabi! Malakas niyang sigaw at inawat si Justin. Huwag mong saktan ang kuya mo. Mahal ko siya. Mahal ko si Teddy, kaya tama na. Tumigil si Justin at hindi makapaniwala. Halatang nasaktan ang ego nito. Hinawakan naman ni Teddy ang kamay niya at pinilit tumayo. Nang mapasulyap siya rito, puno ng pasa at sugat ang mukha. Kaso, nakuha pang ngumiti habang namumungay ang mga mata. Tila hindi pa iniisip ang gulo at gusto na lang siyang hilahin palabas doon. Nanginginig si Justin at puno ng hindi makapaniwalang galit. Akala ko bakla ka. Akala ko hindi ako dapat mag-alala sa inyo. Justin, I'm sorry. Luha ang sabi ni Nari. Sorry, pero bago ko pa makilala si Teddy, matagal ko nang nararamdaman to. Nawala ng pagmamahal ko sa'yo. Pilit ko lang wino-work out ang relationship natin, pero parang wala na talaga akong nararamdaman. Wala ka, Justin. Palaging wala, palaging abala, palaging malayo. Sinubukan kong manatiling tapat sa'yo, pero ngayon lang din ako nakaramdam ng ganito.
Sa likuran, pinunasan ni Teddy ang dugo sa labi. Huwag mo siyang sisihin. Kasalanan ko to. Inakit ko siya. Sa akin mo lang ibuhos ang galit mo. Susuntukin pa sana ni Justin si Teddy, pero agad nang yumakap si Nari kay Teddy. Ayaw niya nang magkasakitan ang mga ito. Hindi niya gustong mag-away ang magkapatid nang dahil sa kanya. Pumasok si Tita Lydia, suot ang pantulog at halatang nagulat. Sumunod naman ang asawa nito. Nanlaki ang mata sa eksena. Anong nangyayari dito? Nanginginig na tanong ni Tita Lydia. Humarap si Justin at basag ang boses. Tanungin niyo ang ampo na yan, ma. Tanungin niyo kung anong ginawa niya. Teddy, gulat na tanong ng ina. Anak, anong nangyari? Hindi ito nakapagsalita. Nakatungo lang, hingal at luhaan habang mahigpit na hawak ang kamay ni Nari. Teddy, ano yan? Bakit hawak mo ang kamay ni Nari? Tanong ng ama ng mga ito. Mahal ko po si Nari. Matatag na sabi ni Teddy. Kumunot ang noo ni Tita Lydia. Anong mahal? Bading ka anak at girlfriend siya ng kapatid mo. Niloko nila ako, ma. Nabutan ko sila naghahalikan dito sa balcony. Malakas na sigaw ni Justin. Napahawak sa bibig si Tita Lydia. Hindi. Hindi pwede. Bakit mo ginawa, anak? Hindi na nakayanan ni Nari ang bigat ng tingin ng mga ito. Parang may tinik sa kanyang lalamunan sa bawat paghinga. Lumabas ka. Mahina pero matigas na sabi ni Justin. Napatingin si Nari. Ano? Lumabas ka, Nari. Mababa ang boses pero hindi mapag-aalinlangan. Hindi ko kayang makita ka ngayon. Umalis ka rito. Umalis kayo. Nanginginig ang mga labi niya. Justin, pakiusap. Umalis ka. Ulit nito ng mas malakas. Basag ang boses. Bago ako makapagsabi ng bagay na pagsisisihan ko. Tumingin siya kay Teddy na mukhang gumuho na rin. Nari. Teka. Dito ka, Teddy. Bulalas ng ama nito. Kakausapin ka namin. Hindi namin pwedeng palampasin to. Gusto pang umapila ni Teddy. Gusto nitong sumama sa kanya, pero umiling siya at umatras. Habang nakikita ang pamilya ni Justin, doon mas lalong sumampal ang katotohanan. Hindi lang siya basta nagtaksil, may ginulo siyang pamilya. Nari, may pagsusumamo sa boses ni Teddy. Pero umiling siya habang tuloy-tuloy ang mga luha. Nang gabing yon, umalis na siya sa lugar na yon. At alam niyang baka hindi na darating ang panahon na muli pa siyang makakatuntong doon. Dahil sa mga nangyari, umuwi na muna si Nari sa bahay ng pinsan niya. Hindi siya umuwi sa kondo. Marami ring tumatawag sa kanya, pero hindi niya na yon sinasagot. Nagkamali siya at nahihiya siyang humarap sa mga taong involved sa pagkakamaling yon. Mabuti na lang, hindi gaanong naapektuhan ang kanyang trabaho. Nang bumalik sa klase, nagampanan niya pa rin naman ng maayos ang pagiging art teacher. Pero dahil gusto niyang umiwas sa lahat, nagpalipat siya sa mas malayo at doon piniling magturo. Iniwasan niya rin ng masyado ang social media at pinalitan ang kanyang SIM card. Lumipas pang mga taon, medyo umayos na rin naman si Nari. Yun nga lang, nandoon pa rin ang guilt para sa ginawa niya kay Justin. At ang pagmamahal niya kay Teddy na nauwi na lang talaga sa wala. Pero sa 5 taon, hindi naman pwedeng maglaho na lang siya na parang bula. Kailangan niya pa rin magpakita para masabing nakausad na siya. Nakabalik na sa Pilipinas si Justin. Balita ko, may bago na siyang girlfriend. Nakangiting sabi ng best friend niya. May balita ito sa mga merkado, lalo na at pinsan ng mga ito ang asawa. Mukhang okay na naman sila. Nung nakaraang gathering, nakita kong kasama naman nila si Teddy. Parang okay ng lahat, nakamove on na. Ikaw na lang yata ang hindi. Malungkot siyang napangiti. Masaya naman siya na ayos ng magkapatid. Yun nga lang, nanghihinayang at nasasaktan siya sa pagmamahal niya para kay Teddy. Kung hindi lang sana komplikado ang lahat, baka may pag-asa pa rin para sa kanilang dalawa. Hanggang sa nakatanggap siya ng isang message mula kay Justin. Gulat na gulat pa siya ng sandaling yon. Yun naman pala, binigay ng best friend niya ang number niya kay Justin dahil gusto siya nitong makausap.
Kaya natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili sa coffee shop malapit sa school kung saan siya nagtuturo. 5 taon niyang inisip ang sandaling yon. Gusto niya rin naman kasi ng closure sa naging relasyon nila noon ni Justin. Maya-maya'y pumasok na si Justin. Pamilyar pa rin, pero ibang-iba na. Kalmado ang itsura nito, wala nang bakas ng galit, wala nang lalaking minsan ay sumigaw ng pangalan niya na parang sugat. Pagkakita sa kanya, agad silang nagtagpo ng mga mata. Pagkatapos, ngumiti si Justin sa kanya. Hey! Bahagyang tumayo si Nari. Hindi alam kung dapat ba siyang yumakap. Inilahad ni Justin ang kamay at doon natapos ang pag-aalangan. Hi! Mahina niyang sagot. Umupo sila, sandaling pinuno ng mga tunog ng cafe ang pagitan nila. Pero nagsimula na rin namang magsalita si Justin. Maganda ka pa rin. Nakangiting sabi nito. Ngumiti si Nari. May narinig ako sa'yo. Mas naging successful ka raw. Tumawa ito ng mahina. Yan ang epekto ng ibang bansa. Doon ako nag-focus, kaya matagal din akong nawala. Muling naghari ang katahimikan. Hinawakan ni Nari ang tasa ng kape kahit para lang may mapagtuunan ng kamay. Nilagok niya yon kahit mainit pa. Kumusta ka na? Tanong ni Justin. Marahang ngumiti si Nari. Buhay pa naman, eto, nagtuturo pa rin sa art school. Walang pait sa tinig nito at tila nangangamusta lang talaga. At dahil doon, muntik na siyang maiyak. Ikaw, tanong niya, kumusta ka naman? Maayos, sagot ni Justin at payapa ang mukha. May girlfriend na ako at gusto kong ikasal na kami. Pero paunahin ko muna kayo ng kuya ko. Agad nanlamig ang mga kamay ni Nari. Naalala niya si Teddy. Naalala niya rin ang gabing naabutan sila nito na naghahalikan. Hindi taga rito ang girlfriend ko, patuloy ni Justin. Nagkakilala kami sa Melbourne. Mabait siya, mahaba ang pasensya at marunong makinig. Maganda yan, sabi ni Nari. Masaya ako para sa'yo. Talaga ba? Marahan itong tanong. Tumingin si Nari at diretso sa mga mata nito. Oo, talaga. Deserve mo yung ganoong babae. I'm sorry, saad ni Justin. Nagulat agad si Nari nang marinig yon. Siya ang dapat mag-sorry. Siya ang dapat humingi ng tawad sa lahat ng ginawa niya. Nasaktan ako sa ginawa niyo ni Kuya. Pero alam ko rin sa sarili ko ang naging pagkukulang ko. Mahinang sabi ni Justin. Hindi kita minahal sa parang inaasahan mo. Nang makilala ko si Shaina, alam kong iba na to at iba yung sayo. I'm sorry kasi ikaw ang dumanas ng pangit na version ko pagdating sa relasyon. I'm sorry. Agad nangilid ang mga luha ni Nari. Hindi siya makapaniwala. Ayaw niya na sanang i-point out ang mga nararamdaman niya noon bago pa siya magtaksil. Pero masaya siya na nadiskubre nito ng kusa ang mga yon. Ganong closure din naman kasi ang hinahangad niya para sa kanilang dalawa. Okay lang yon, saad naman ni Nari. Naiintindihan ko at I'm sorry din. Sorry na hindi rin ako naging honest sa'yo at hindi naging magandang pagtatapos ng relasyon natin. Masaya ako para sa'yo, para sa bagong pag-ibig mo. Tahimik siyang pinagmasdan ni Justin at puno ng pag-unawa ang mga mata. Ikaw, may nakilala ka rin ba? Umiling si Nari at biglang pumasok sa isip si Teddy. Wala. Sinubukan ko minsan pero hindi tamang pakiramdam ko. Siguro self-love muna. Tumawa naman si Justin at napasipol. Mukhang may mahihirapang manuyo. Agad naman siyang namula. Ayaw niyang mag-assume pero hindi naman mapigilan ni Nari. Iniba niya na lang ang usapan. Galit ka pa ba sa akin? Biglang tanong ni Nari. Matagal bago sumagot si Justin. Pagkatapos, huminga ito ng malalim. Hindi na. Natapos naman ang usapan nila na payapa ang kanyang puso. Hindi nagtangka si Nari na isali sa usapan si Teddy. Kahit naman sabihing ayos na sila ni Justin, ang pangit pa rin kung mangangamusta siya sa kuya nito na kasama niya sa pagtataksil noon. Pero mukhang may kikilos na para makita niya ang taong namimiss niya na.
Tahimik ang Sabado ng umaga sa community center. Doon kasi siya nagtuturo at halo-halo ang mga tinuturuan niya ng painting kapag Sabado. Abala ng mga estudyante sa paghahanda ng kanilang mga gamit. Nagbubulungan habang inaayos ang mga canvas. Ngumiti siya habang sinusuri ang ginagawa ng mga ito. "Okay, everyone," sabi niya, sabay palakpak. "Magsisimula tayo sa light washes ngayon. Tandaan nyo na ang art kailangan ng pagtsatsaga, so huwag niyong mamadaliin." Paumpisa na sana siya sa kanyang demo nang bumukas ang pinto at may boses na pamilyar ang umalingaw-ngaw. "Excuse me, Miss Nari," sabi ni Teddy. "May pwesto pa ba para sa akin?" Napatigil ang kamay niya sa ere. Halos mabitiwan niya ang hawak na brush. Lumingon siya at nandoon nga si Teddy. Nakatayo ito sa may pintuan, suot ang malaking salamin, pink na t-shirt at may scarf sa leeg. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Nari. "Teddy?" Ngumiti ito. "Ako nga. Hi, Nari." Pinilit ni Nari ngumiti. "Nandito ka?" "Well, gusto kong matutong mag-paint," sagot nito habang lumalapit. "Sabi ng director ko sa New York, kailangan ko raw explore ang emotions ko sa bagong medium. Kaya heto ko, nag-explore sa dating feelings ko." Napalunok si Nari. Nangingilid ang kanyang mga luha. Gusto niya itong yakapin pero pinigilan niyang sarili. Pinilit ni Nari na kumalma. "Okay, class. May bago tayong estudyante. Si Teddy Mercado." Pumalakpak ang klase. Natawa si Nari kahit naguguluhan pa rin ang loob. Habang tumatagal ang session, napapansin niyang madalas siyang tinitingnan ni Teddy. Hindi na tulad ng dati na mapanukso, kundi tahimik at matagal, parang sinusubukang basahin siya. At kapag ganoon si Teddy, kahit bading ito ay parang pumupogi naman sa kanyang paningin. "Medyo hinay-hinay lang sa pressure," sabi niya habang dumadaan sa harap ng easel nito. Masisira ang brush. Tumingala si Teddy at ngiti-ngiti. Paano ba?" Napailing si Nari at hinawakan ang kamay nito. "Ganito, Teddy." Pero ang bading nakatingin lang sa kanya. Parang manghang-mangha sa ganda niya. Alam niyang magaling sa art si Teddy at pakiramdam niya nagpapapansin lang ito sa kanya. "Teddy, umayos ka nga," mariing sabi ni Nari. Napalunok ito at napangiti. "Sorry, ang ganda mo eh. Palagi naman." Sinamaan niya ito ng tingin. Tumawa lang naman si Teddy at nagbalik sa pagpipinta. Pero habang papalayo siya, hindi niya napigilang mapangiti. At katulad noon, bumabalik na naman ang damdamin niyang sobrang weird pero nakakataba pa rin ng puso. Pagdating ng tanghalian, nagsiuwian muna ang mga estudyante. Tahimik ang silid maliban sa mahinang ulan sa labas. Nililinis ni Nari ang mga brush nang lumapit si Teddy sa mesa niya. "Ang galing mo talaga dito." "Sa pagtuturo?" "Sa pagiging mahinahon," sagot ng lalaking mahal niya. "Pinagmamasdan kita. Wala akong ibang ginawa bukod sa pagpipinta kundi ang umiti." Napatingin siya rito at medyo nabigla. "Ewan ko sa'yo, bading ka pero ang galing mong mambola." Paglipas ng ilang linggo, unti-unting lumambot ang tensyon sa kanila. Laging present si Teddy, laging masigla, laging buhay sa klase. "Miss Nari, parang ang pangit nitong gawa ko," reklamo ni Teddy minsan. "Abstract expressionism yan," sabi ni Nari at medyo natatawa. Hanggang isang hapon, habang nag-aayos sila, nagsimula ang mga bulungan. "Miss Nari," sabi ng isa at nakangiti ng may kilig. "Crush po yata kayo ni Kuya Nate?" Namula si Nari sa pang-aasar ng mga ito sa kanya. Si Nate kasi ang isa sa mga estudyante niya na mukhang may gusto sa kanya. Anak yon ng kapitan at unang tungtong pa lang niya sa lugar, talagang nagpapansin na sa kanya. "Ay nako, tigilan niyo nga yan." Namula rin si Nate. "Miss Nari, ang tagal na ako nagpapapansin oh. Pwede bang manligaw?" "Tingnan niyo oh," sigaw ng isa. "Okay na class," bulalas ni Nari at pilit naging seryoso. Walang chismisan sa art class. Pero napansin niya si Teddy. Tahimik, umiigting ang panga at nakatingin kay Nate na parang hindi makapaniwala. Parang kulang na lang, ibuhol nito ang scarf sa liig ni Nate sa sobrang selos. Lihim tuloy siyang natawa.
Naiintriga tuloy siya sa bading na nagsiselos. Nang may nagsabi pa, "Miss Nari, baka magka-boyfriend ka na ulit?" Pero biglang nagsalita si Teddy. Huwag niyo ngang asarin si Nari dyan. Natawa ulit ang klase at may isang nagsalita. "Bakit Teddy? Crush mo si Nate? Bawal na. Kay Miss Nari na siya." Of course not. Ano gagawin ko sa pangit na yan? Bigla na lang singhal ni Teddy. Doon na napalakas ang tawa ni Nari. Wala naman nga kasing mag-iisip na aasarin siya kay Teddy. Sino bang mag-iisip na ang isang bading magkakagusto sa isang magandang katulad niya? Pagkatapos ng klase, habang naglilinis sila, nagsalita si Teddy at binangga-bangga siya. Pangit nun. Sino ba yun? Tanong ni Teddy at halatang inis. "Ha? Gwapo nga eh," sagot ni Nari habang tumatawa. Mukhang adik. Mas okay pa ako dyan. Mas yummy din ako. Magtigil ka, Nari. Nanunuyo ako sa'yo. Salos na ako. Hindi ako naghintay ng 5 taon para lang magkumpit sa pangit na yan. Mas lalo siyang natawa. Siguradong sigurado na siya. Bumalik talaga si Teddy para sa kanya. Talagang nandun ito para kunin siya pabalik. Nakanguso pa si Teddy at halatang bad trip. Kaya naman, bago pa masira ang mood, hinalikan niya na ito sa mga labi. Buong tapang niya yung ginawa sa harap ng mga estudyante. "Miss Nari!" bulalas ng isang dalaga. "Bakit mo po siya hinalikan? Hindi ba bading?" Mahina siyang tumawa nang makita ang gulat na mukha ni Teddy. Nilagay niya ang braso sa bewang ni Teddy at humarap sa mga estudyante niya. "Oo, bading siya. Pero mahal ko siya at sa akin lang siya nagkakaganito. Si Teddy nga pala, boyfriend ko. Kaya wag niyo na sana kung asarin sa iba. Nagagalit na siya eh. Nagsiselos." Nang tumingin siya kay Teddy, hindi matanggal ang ngiti nito. Anong boyfriend? Asawa na to. Sure na, invited kayong lahat. Mahigpit niyang niyakap si Teddy. "I love you. Bading na bading pa rin ako hanggang ngayon sa'yo. Tinalbugan mo kasi ang ganda ko, Nari. Hindi tuloy kita makalimutan." Natatawa niya itong niyakap ulit. "Mahal din kita, Teddy." Inasar tuloy sila ng mga estudyante nila. Tuwang-tuwa si Teddy na nang libre pa ng mga hapunan para sa lahat. At sa buong gabing yon, hindi binitiwan ni Teddy ang kanyang kamay. Hindi nagtagal, inasikaso na rin naman agad nila ang kasal. Bukod sa atat na si Teddy na pakasalan siya, atat na rin naman si Justin sa girlfriend nito. Talagang gusto lang silang paunahin. "Sure ka ba na ikaw ang maghahatid sa akin?" Umiiyak na tanong ni Nari habang pinupunasan ng tissue ang mga mata. Tumawa naman si Justin. "Oo, ako maghahatid sa'yo kay kuya. Ulila ka na at alam kong mahalaga sa'yo na may maghahatid sa'yo sa altar. Una kang naging akin at gusto kong maramdaman mo na buo ang loob ko na ipaubaya ka kay kuya. Kaya humawak ka na sa braso ko." Napangiti si Nari at humawak sa braso nito. Masayang puso niya. Sa wakas, mapupunta na rin siya sa pag-ibig na hinahangad niya. Nang buksan ang pinto, mas lalo siyang naging emosyonal. Nang makita niya si Teddy, nakatoksido na may kaunting floral design, mas lalo siyang napaluha. Nakangiti ito pero talagang napapahikbi na rin. "Alagaan mo kuya," saad ni Justin at inabot ang kamay niya. Tumawa si Teddy. "Siyempre naman, mahal na mahal ko tong girl na to." Nang sabay silang humarap sa altar, pareho na silang nakangiti habang dinadaos sa seremonya. Hanggang sa nagpalitan sila ng vows at inanunsyo na bilang mag-asawa. Nang hawiin ni Teddy ang belo niya, kumunot ang noo nito. Halatang pinipigilan ang pag-iyak, pero hindi na napigilang mapahikbi at mapapadya. Natawa tuloy ang mga bisita. "Mahal," mahina niyang sabi at sinapo ang mukha nito. Tumingin pa ulit si Teddy sa kanya, pero agad ulit na napayuko. "Ang ganda mo ngayon. Inaakit mo ko. Kaya kahit bading ako, nahulog ako sa'yo eh. Nakakainis." Narinig yun sa microphone, kaya natawang muli ang mga bisita. Tumawa na lang din si Nari, pero naluluha na rin. Kaya siya nang humalik sa kanyang groom. Agad naman itong kumalma. Nang magpalakpakan ang mga tao, hinawakan ni Teddy ang bewang niya at mas lalo siyang hinalikan. "Teddy, ang haba na. Mamaya na yan. May reception pa." Bulalas ng isa sa mga bisita. Nang humarap sila sa mga ito, pareho silang napangiti.
Ang pag-ibig na mayroon sila, ang klase ng pag-ibig na hindi aasahan ng kahit na sino. Isang klase rin ng pag-ibig na nagsimula sa pagkakamali at ang pagdududa. Pero binigyan pa rin sila ng pagkakataon ng Diyos. Natutong magpatawad ang lahat, magparaya at magmahal muli. Ang kwento ni Nari, Teddy at Justin ay paalala na sa buhay, may mga pag-ibig na dumarating, hindi ayon sa plano, pero laging may dahilan kung bakit nagpapatuloy. Minsan, kailangan muna nating masaktan para maintindihan kung ano ang tunay na halaga ng pagmamahal, katapatan at pagtanggap. Tulad ni Nari, darating din sa punto ng buhay natin na kailangan nating pumili. Hindi lang ng taong mamahalin, kundi ng kapayapaan para sa ating mga sarili. Tulad ni Teddy, matututunan din nating yakapin kung sino tayo at huwag matakot magmahal kahit sabihin ng mundo na hindi dapat. At tulad ni Justin, matutunan din nating palayain ang mga taong minsan nating minahal dahil may mga pag-ibig na mas maganda kapag natapos ng may respeto at kapatawaran. At sa huli, ang kwento nila ay paalala sa ating lahat na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging perpekto, pero palaging totoo. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.